lahat, tayo po'y tumayo. Tayo po'y aawit ng sama-sama sa ating Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon ngayong umaga. He deserves all the praise and worship and thanksgiving. We praise you, Lord, for your goodness and love and mercy every day. We praise you, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You've searched much deeper within, through waiting something. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is
mag-pray po tayo sa umagang ito, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Ama, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasang pinagkakaloob mo sa amin sa oras na to, na kami patuloy na makalapit sa iyo. Patuloy kami makasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan mo, Diyos. Linisin mo nga po ang aming mga puso. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng malinis na kaisipan. Focus mo, Panginoon, ang aming damdamin sa iyong mga salita, na nawa ay sa buhay namin ang bawat mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Po'y pakinabang sa amin na kami po ay nakalalapit sa iyo. At patuloy na desire, Panginoon, na sa iyo ay kami ay magpahimalay, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na kami po, Panginoon, ay patuloy na magpalakas at patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin ito na may pagtitiwala at pagluwalhati sa iyo pong dakilang pangalan, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa iyo po lahat ang papuri, pasalamat sa umagang ito. At angkin po namin ang tagumpay ng gawain ito at patuloy pong bigyan ng katalinuhan ang magbibigay ng mensahe, Panginoon, na may deliver po niya na maayos sa amin at magawa po niya ang pinagagawa mo sa kanya sa umaga. Salamat po, Diyos. Sa iyo po lahat ng mataas na papuri, pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lord. Good morning, TCFC. Kamusta po ang lahat? Pwede ba nating batiin ng good morning at mapagpalang umaga ang ating katabi? At sabihin natin sa kanya, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. At meron nakahandang mabuting bagay sa iyo ang Diyos ngayong umaga. Pamayan din natin at batiin natin yung nasa likuran. Ayan, salamat sa Panginoon at narito ka ngayong umaga. Ang Diyos ay may gagawing mabuting bagay para sa ating lahat na nagtitiwala sa Kanya. Amen ba? Amen. Minsan pa natin purihin ang Diyos, mga kapatid. Ayan, lahat po ay maaari nang makaupo. Patuloy pa rin po yung ating pag-anyaya sa bawat bahagi ng TCFC. Meron po tayong prayer and counseling room. Anything na nais niyong idulog sa ating kapatiran, sa biyaya ng Panginoon ay makakuha tayo ng makalangit na payo. At sa mga newcomers po or hindi pa po, kahit po luma na, kahit nakakadalo na rito sa ating gawain at hindi pa kayo nakakaranas ng evangelism, welcome po kayo doon sa evangelism room. Makipag-ugnayan lang po sa akin, kay Pastor Grace, kay Pastor R.A., at sa lahat po ng ating usher team. Ayan po. At ang ating pong music team or worship team po natin at ang ating multimedia team, yung pong ating music team, yan, halos namumukhaan nyo na sila. Pero yung ating multimedia team, ito yung mga tao sa likod ng stage. Dapat narito sila sa likod ng stage. Baka narito sila. Hindi sila masyadong visible, pero gumagawa sila at kumikilos behind the scene. Yung nasa likod sila yun. Yeah. Sa pangunguna ni Kuya Ryan Romero. At ang music team ay sa pangunguna naman ni Kuya, si Kuya Marlon. Yeah. Nangangailangan tayo ng mga manggagawa. Alam nyo, dumadami na yung ating gawain. Ano po? Nung una tayo magsimula, wala pang kalahati yung morning lagi yan eh. Morning naman talaga kahit yung first service. Hindi pa natin napupuno yung kalahati, pero ngayon po halos kaunti na lang, baka 50 seats na lang yung kulang. At sa biyaya ng Panginoon, yung ating second service, talagang nakakatuwa ang Diyos.
Lahat po ng upuan na ibaba na nung linggo. Yung upuan sa evangelism room na ibaba na. Yung upuan sa counseling room na ibaba na. Pati po yung children's chair, yung maliit, na ilabas na. Parang nagpaparamdam si Lord na magkakaroon ng third service. Naniniwala ba kayo? Tandaan natin ang nagdadala ng isang mananampalataya sa isang iglesia, hindi tayo. May mga na-invite ba tayo na hindi nagpapaunlak? Di ba meron, ano? Nagpapaunlak sila pero one time lang, parang kasi birthday mo, ano? Kasi pagkatapos mo, mag-Starbucks kayo. Nilapit pa talaga sa atin, ano? Oo, nilapit sa atin. So nangangailangan tayo ng mga manggagawa kasi nakikita natin yung pagdagdag ng gawain. At nagsimula na po ng Wednesday. Sino po ang nakadulo ng Wednesday? Taas po ang kamay. O yan, ano po? Marami rin ng dumalo. At meron doon nakakatuwa, may work siya kasi ng Sunday. Nabalitaan niya merong gawain ng evening. Dumalo siya. Isang dating youth, dumadalo sa gawain ng kabataan. So yun yung chance niya na makadalo. So ipamalita po ninyo na meron po tayong gawain ng araw ng Miyerkules, 7 to 9. Every Wednesday na po yun. Ano po? Kaya nangangailangan tayo ng mga manggagawa sa music team para meron namang rest day yung iba nating member ng music. At syempre, yung ating multimedia team. Ang mga member po na kailangan ba dyan ay professional? Hindi po. Yung po mga member natin ay mga kabataan pa, nag-aaral pa. Kasi sila po yung techie. Yung magaling sa technology. Marami silang alam na hindi na alam ng mga thunders na katulad natin. So ini-invite natin ang bawat members ng TCFC. Isined na po natin itong iyan doon sa ating mga house churches sa pangunguna ng ating mga host church leaders. So nawa po ay makakuha tayo. Alam nyo, hindi natin alam, merong kinakausap ang Lord. Ano po? So ito yung chance na tumugon sila sa panawagan. At hindi lang nila alam, saan ba ako pwede? Yan, ito yung open natin sa ngayon. Music team, kung kayo magaling marunong umawit, yan. Maaari kayo makipag-ugnayan kay Kuya Marlon. Kung kayo ay mahilig sa technology, makipag-ugnayan kay Kuya Ryan. Ayan, at ang ating tema para sa buwan na ito, nabasa niyo po ba doon sa labas pagpasok niyo? Sa entrance, nakalagay doon yung ating theme for this month of July. Living in the new life. Review tayo saglit. Last month, June, we are saved by grace. Hinango tayo doon sa isang madilim na buhay. Inilipat tayo ng Panginoon sa isang kagila-gilalas na liwanag ng kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Iba yung culture doon sa madilim, iba din yung culture sa liwanag. Iba yung ginagawa natin sa dilim, iba din yung pinagagawa ng Diyos doon sa liwanag. At Ephesians chapter 2 verse 10, kayo daw ay masterpiece ng Diyos. Tayo ay ginawa niya, nilikha niya sa pakikipag-isa natin kay Kristo upang mag-fit in tayo doon sa new life na pinaglagyan sa atin ng Diyos. At nag-iwan tayo ng isang question last Sunday. Ano ba yung buhay na naghihintay sa atin? Tayong mga niligtas ng Panginoon at hinango mula sa kadiliman patungo sa kagila-gilalas na liwanag ng kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano yung bagong buhay na yon? Ano yung bagong buhay na sinasabi natin na naghihintay sa atin? Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Humble Servant. Ayan. So maaari po bang tumayo ang lahat at sama-sama nating tunghayan ang salita ng Diyos? Romans chapter 12 verse 3 to 8. Verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay
ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Verse 4, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Verse 5, ganoon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisa lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Verse 6, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Verse 7, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Verse 8, kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap, at kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, salamat sa umagang ito, sa kalakasan, sa bagong buhay, kasaglahan, sa lahat ng mabubuting bagay na wala mong sawang pinakakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin ngayong umaga ay sumaamin ang Espiritu ng pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Sapagkat ikaw ang nagsabi, maliban na sumasa amin, ang Espiritu mo ay hindi namin maunawaan ang mga salita mo na na tumutukoy sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Kaya ngayong umaga, ito yung aming samot panalangin. Maunawaan namin ng mabuti upang ang mga aral mo'y tumimo sa aming puso at sa aming isipan. At ito'y aming malakaran sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Yan, Amen. Marami pa pong upuan dito, yung mga nasa likod. Standing ovation lang po tayo kapag second service. Ano po, nagkakaubusan. Kapag po ganun yung mga workers, sila po yung tumatayo. Tama naman, di ba? May bisita ka, at yung bisita mo walang maupuan, yung may-ari ng bahay, tatayo. Ano po? Yung mga workers natin, may-ari ng bahay. Kaya kapag marami ng dumadalo, sila na yung tumatayo para bigyan daan yung mga dumadalo para may maupuan. Pero ngayong first service, marami pang bakante. Kaya pwedeng wala pang nakatayo sa likod. So ini-invite natin yung mga workers, upo po tayo. Hanap tayo ng komportabling upuan. Ang panukala o yung nais ituro ng salita ng Diyos nating binasa sa Romans chapter 12, verse 3 to 8 ay ito. Iniligtas tayo ng habag ng Diyos upang mamuhay ng may kababaang loob, naglilingkod sa isa't isa bilang bahagi ng isang katawan ni Kristo. So yung question, last week na iniwan natin sa bawat isa, ano po ba yung buhay na naghihintay sa mga iniligtas ng Diyos? So tayo ay tinatawag ng Diyos upang mamuhay ng may kababaang loob. Saan tayo kinuha ng Panginoon sa ating lumang buhay? Ang lumang buhay natin, tayo ay mapagmataas sa ating sarili. Puno tayo ng pride sa ating sarili. Puno tayo ng accomplishment sa ating sarili. Puno tayo ng papuri sa ating sarili. Puno tayo ng wala namang masama na maging achiever tayo. Amen. Hindi ko sinasabi na wag ho tayong magsikap sa buhay. Hindi ho yun ang naisabihin ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ang sinasabi ng Panginoon ay huwag nating ipagmalaki yung mga bagay na ating natamo. Kasi inigawain sa ating old life. So yung pride, inaalis ng Diyos. Payag ba kayo ron? Payag po ba tayo? Kasi parang hindi pwedeng pagsamahin yung pride and humility. Hindi siya pwedeng pagsamahin. Kapag puno ka ng pride, hindi ka humble. Pero kapag humble ka, yung pride nawawala.
So nung tayo niligtas ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, inalis yung ating old self at inilipat tayo doon sa community ng mga taong may mababang kalooban. Dati kapag ikaw'y humble sa lumang buhay, OP, out of place ka. Kasi bakit? Hindi ka pwedeng sa lumang buhay mo, hindi pwedeng humble ka kasi kakainin ka ng buo nung matataas ang pride. Out of place ang isang tao sa kanyang lumang buhay kung siya'y mayroong mababang kalooban. Inaapi-api. Pero nilipat tayo ng Diyos doon sa isang buhay kung saan nakikita natin. Binabago ng Diyos ang ating, ano yung binabago? Pinapaputi ba tayo ng Diyos? Pinapatangos ba yung ilong? Sabi ba ng Lord, ang pagbabago ng buhay, magpariban ka. Magpakulay ka ng ash gray. Para hindi mukhang matanda ka. Ano lang yan, highlights lang. Kundi ang binabago daw ay pagkataong loob. Yung inner self ang binabago. At part ng inner self, yung pride. Part ng inner self. At yung pride, part din ng ating old self. Kaya kapag ang isang mataas at ma-pride at mapagmataas, inilagay mo naman sa community ng mabababang loob, OP naman siya. Ma-out of place naman siya. Kasi yung pinaglagyan sa kanya ng Diyos, lahat mababang loob. Kaya yung pride, parang mapapahiya yung mataas ang kalooban kapag isinama mo siya dun sa mabababang kalooban. Napipicture niyo po yung, na-imagine niyo po yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ito tayo, kinuha tayo ng Diyos, mayabang, mapagmataas, punong-puno ng tiwala, sa salitang tanay, hambog. Sa Bras ba, hambog din, Pastor R.A.? Hambog. Sa Pililya ba? Sino taga Pililya? Hambog ba? Mayabang, Mataas ang tingin sa sarili, tiwala sa sarili. Hindi namang masamang magtiwala sa sarili. Kaya lang kapag sumobra yun, tinitingnan niya ng mababa naman yung iba. So meron tayong tatlong layunin. Ang unang layunin ay upang ipahayag ng habag ng Diyos ang nagligtas sa atin. Amen ba yun? Tama, no? Kaya tinawag tayong mamuhay ng hindi nagmamataas, kundi may pusong mapagkumbaba. Sabi ng iba, yan agad? Direct to the point agad, yun agad ang babaguhin ng Diyos. Basahin natin sa verse 3. Sa biyayang pinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Di po ba yun yung taong ma-pride? Masyadong believe sa kanyang sarili. At dahil believe siya sa sarili niya, lahat ng taong kaharap niya, dina-downgrade niya. Wala ka sa akin. Mali ka. Ako tama. Hindi dapat ganyan ang ginagawa mo. Doon sa first Sunday natin, last Sunday, ang sabi doon ay, magbago na kayo ng inyong isip. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo. Part ito ng ating ng pagbabago. Dati sanay tayo dun sa pataasan ng pride. Mas mataas ang pride mo, mas magaling. Inilipat ka sa isang Christian community. Inilipat ka dun sa pamilya ng Diyos. Hindi na yun ang trending, hindi na. Mas mababa, mas mataas. Baligtad. Kung gusto mong tumaas ka, magpakababa ka. Kaya yung bagong Kristiyano, hindi sanay sa ganong kultura. Sanay tayo doon sa kulturang pataasan ng galing, patalinuhan, payabangan, payamanan. Wala ka sa lolo ko. Walang sinabi yan sa lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko. Aminin.
hindi tayo nagpapatalo. Dapat nasa atin yung last say. Tapos kapag binitawan na natin yung ating punchline, tatahimik na lahat. Yun yung luma. Kaya sabi ng Diyos, huwag nating pahalagahan ang ating sarili nang higit sa nararapat. Question, bakit dapat tayong maging mapagpakumbaba? Tandaan niyo mga kapatid, ito'y hindi natin ginagawa para tayo maligtas. Kasi nailipat na tayo ng Panginoon, nailigtas niya na tayo doon sa pamumuno ng kadiliman at nailipat na tayo. Kaya lang sa new community na meron tayo ngayon, sa family of God, iba kasi yung kultura. At bago tayo nilipat, Ephesians chapter 2 verse 10, inilagay muna tayo sa kanyang sa kanyang craftsman table. Ano yung ginawa niya? Yung pride inalis niya. Ito yung dati mong pyesa, mataas ang pride, tinanggal niya. Tapos ipinalit niya yung kababaang loob at inilagay niya sa atin. Para mag-fit in tayo doon sa new community kung saan magagamit natin yung inilagay sa ating kababaang loob doon sa bagong community ng mga believers na pinaglagay sa atin ng Panginoon. Ang question, bakit sa bagong buhay, hindi tayo dapat maging mapagmataas? Kasi wala tayong dahilan para maging mapagmataas. Walang reason para maging mayabang tayo. Wala tayong dahilan para i-downgrade natin or laitin natin yung ibang tao. Especially non-believers and co-believers in Christ. Wala raw tayong reason para gawin nating maging mataas tayo sa ating kapwa. Bakit? 1.1, wala tayong dahilan upang maging mapagmataas. Kasi natutunan natin last month, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't sabay-sabay po tayo, kaya't meron ba? Kaya daw wala tayong pwedeng ipagmalaki. At kung wala tayong pwedeng ipagmalaki, walang dahilan na magmalaki tayo doon sa community bagong pinaglagyan sa atin ng Diyos. Amen po. No reason at all para magmayabang tayo sa ating kapwa mananampalataya. Bakit? We're all saved only by grace. Kung hindi nahabag sa atin ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Kung hindi tayo kinaawaan at ipinaranas sa atin ng Diyos ang kanyang sukdulang biyaya, wala naman tayo rito. Kasi ang katotohanan, wala naman sa atin talagang naghanap sa Diyos. Ang itsura natin para tayong nakulubog sa kumunoy, merong isang kamay na umabot sa atin, kinuha tayo. Hinugasan tayo, hinugasan tayo, pinaliguan tayo, binihisan tayo ng bagong damit, at hindi tayo muling ibinalik sa putikan. Inalis niya tayo sa putikan, at inilagay tayo sa isang community kung saan ang mga tao nilagay niya ng kakayanang magkaroon ng kababaang loob. Kaya ma-OP, halatang halata yung mayabang sa community ng Christian. Out of place, kasi doon sa dati niyong community, ang mayabang, panalo. Sa trabaho natin, sa mga kaibigan natin, sa loob ng pamilya natin, ang mas mataas, ang ihi, isang term din kasi yun. Payabangan, ang mas mayabang, mas sikat at mas panalo. Mas dominante ka, mas maganda. Kaya lang, nilagay ka sa community ng believers. Ito na tayo ngayon. Doon sa mga house churches, community of believers ang tawag dyan. Family of God. Doon sa mga small groups, sa mga cell group,
Kayo yung pamilya ng Diyos na tinatanggalan ng Diyos ng pride at pinapalitan yung pyesa. Itong pride kasi masyadong maingay. Kapag pinalitan tayo ng pyesa ng kababaang loob, para tayo nagkakaroon ng silencer ng bibig. Yung muffler na open pipe, ganun ang itsura ng isang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi pa nakakaranas ng masaganang habag ng Diyos. Yung bibig niya parang open pipe. Nakarinig na po kayo ng motor na walang silencer. Ang ingay, ang sakit sa tenga. Kaya sabi ng Diyos, tatanggalin natin yung pyesa mo na maingay. Kasi punong-puno ka ng pride. Ipapalit ko yung humble heart. Sarap pakinggan, ano? Malalaman mong binago na yung kanyang puso, tinanggal na yung pride. Tinan mo, hindi na maingay. Hindi na. Tingnan mo, marunong na siyang magpasensya. Marunong na tayong ibang pinapalagpas natin. Pinapalampas. Dati hindi. Isang irap lang, iba na kahulugan sa atin nun. Isang matalim na mata lang sa sulok. Hinahamon yata ako to ng away. Wala pang sinasabi. Parang minamaliit mo yata pagkatao ko. Hello, nagsasalita yung mata, minamaliit ka. Baka napuwing lang siya talaga. Pero sa lumang buhay natin, may masamang kahulugan na yun sa atin. May masama ng kahulugan. Kaya yung taong punong-puno ng pride, puro pangit ang naiisip. Akala niya lagi siyang nilalamangan. Akala niya lagi siyang inuunusan. Akala niya lagi siyang kinokontra sa buhay niya. Yung pala napuwing lang, kaya napasama yung tingin. Pero sa isang binago yung puso, tinanggal yung pride at binigyan ng mapagpakumbabang puso. Kahit may sinasabi ng masama, hindi pa rin pumapatol. Umuunawa pa rin. Kahit ano pong estado na ating narating sa buhay, kahit ano yung blessing na tinanggap natin sa Panginoon, kahit anong pagpapala na meron tayo, kahit anong titulo ang nakuha natin sa mundong ito, hindi po yun lisensya para mag-downgrade tayo ng isang tao. Tandaan po natin. Hindi dahil ikaw ay may mataas na pinag-aralan, sinasabihan ka ng iyong titulong yun, iyong titulo mo na yan, na nakamit mo sa pag-aaral mo ng husto, gamitin mo yan para maliitin mo yung kapwa mo mananampalataya. Hindi daw yung lisensya para gamitin natin yun. Yun ay katunayan, testament yun na ang Diyos naging mabuti sa atin. Kaya natin nagawa yun. Kaya natin narating yung ganong estado sa buhay kasi ang Diyos nahabag sa atin. Pero wag natin yung gagamitin para maliitin ang ibang tao. Ang kababaang loob ay hindi mula sa atin. Tama naman, ano? Wala sa ating by birth, may humble heart na. Kung meron man, false humility yun. False humility. Ito ay bunga ng paglikha ng Diyos sa atin bilang paghanda doon sa mabubuting gawain na nilaan ng Diyos para sa atin. Hinanda tayo ng Diyos sa isang buhay na mapagpakumbaba. Natural, papalitan ng Diyos yung ating puso na mapagmataas. At papalitan niya ng pusong maunawain, mapagpakumbaba, mapagpasensya, mapagpatawad. Lahat na ng bagay na magpapakita ng kababaang loob, inilagay sa atin ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2, verse 10. Nilikha tayong muli. Kaya sabi sa Corinthians, the old has gone, new creation has come. Hindi ito standing lang sa harapan ng Diyos. Although kasama yon, pero ang katotohanan nun, yung talagang lumang ugali na meron tayo, unti-unting inaalis ng Diyos. Inuna niya sa verse 3, yung ating pride. Kaya sabi doon,
huwag natin bagang ituturing ang ating sarili nang higit sa nararapat. Oo, likas tayong mataas. Mapagmataas, ma-pride tayo. Pero, tandaan natin, muli tayong nilikha ng Diyos noong nakipag-isa tayo kay Kristo. Taas nga po ang kamay na nakipag-isa kay Christ. Ayan. Bahagi ng ating pakikipag-isa sa Kanya. Bahagi ng ating commitment sa Panginoon. Lord, sinusuko ko po yung aking buhay sa iyo. Ito yung senaryo, ano po? Nung nakipag-isa ka kay Christ, at nung sinabi mong Panginoon, ikaw na yung, mula sa araw na ito, ikaw na yung aking ituturing na Diyos at Panginoon. Aking tagapagligtas at aking Panginoon. Ang una niyang sinabi sa iyo, anak, okay lang sa iyo? Kukunin ko yung pride mo. Kasi hindi na yan bagay dun sa bagong mong bahay. Hindi na yan bagay dun sa iyong bagong community. Hindi na yan mag-fit in dun sa iyong bagong pamilya. Okay lang ba sa'yo? Tanggalan ko yung pride mo. Pero papalitan ko. Lord, ano yung papalit mo? Yung pusong mapagpakumbaba. Taas nga po ang kamay ng pumayag na tanggalin yung pride at palitan ng Diyos ng pusong mapagpakumbaba. Amen. Purihin natin ang Panginoon. See? Hindi tayo basta niligtas by grace. May kasunod na pangyayari. May kasunod na ginagawa ang Diyos sa atin sa araw-araw. Para mag-fit in tayo dun sa isang community of believers, inilis niya yung ating pusong mapagmataas, pusong mayabang. Pinalitan niya ng pusong mapagpakumbaba. Kaya yung sa isang iglesia, namumukod tangi at kitang-kita, maa-out of place talaga yung ma-pride. Maa-out of place yung taong ma-pride. Kasi bakit? Kasi yung pinaglagyan sa'yo, sanay na sila na mapagpakumbaba kasi pumayag sila na palitan yung pride sa puso nila ng isang pusong mapagpakumbaba at mapagpasakop. Kaya lilitaw talaga yung ma-out of place siya. Ma-out of place yung taong mayabang, ma-out of place yung taong believe sa sarili, ma-out of place kasi kitang-kita. Pero yung mapagpakumbaba, out of place naman siya doon sa community ng mapapride. Kaya lang wala na tayo sa community na yun, ano? Nailipat na tayo ng Panginoon. 1.2, ayaw ng Diyos sa mapagmataas. Yung question na bakit tayo dapat hindi maging mapagmataas. Pangalawa, kasi ayaw ng Diyos na mapagmataas. 1 Peter chapter 5, verse 5, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang ano po yung pinagpapala niya? Ang mababang loob. God opposes the proud and give grace to the humble. Ayaw ng Diyos. Ano yung sinasalungat? Kinakalaban, ibinabagsak. Kaya nga doon sa dati nating community, ang paraan para ikaw ay umangat, tapakan mo lahat. Crab mentality. Tapakan mo lahat ng madadaanan mo para umangat ka. Totoo po yun. Mag-aral ka, magsikap ka, at magpe-pay off naman yun eh. Talagang uulad ang buhay mo, magiging mataas ka. Pero marami kang tinapakan tao. Yun yung sa dati nating community. Sa lumang buhay na meron tayo. Pero nung nilipat ka sa Panginoon, sa pamilya ng Diyos, iba na yung paraan para tumaas. Iba na. Magpakumbaba ka. Hayaan mong magpakumbaba ang puso mo. Hayaan mong huwag kang sumabay doon sa takbo ng mundo na pataasan ng ere. Kasi yung may mababang kalooban, inaangat ng Diyos.
Yung nagpapakataas sa pamilya ng Diyos, ibinabagsak ng Diyos. Tahimik namin, Lord. Iba kasi iba yung culture ng mundo sa culture ng mga family of believers. Iba. Ang paraan para tayo umangat, magpakababa tayo. Sa mundo, kapag nagpakababa ka, talagang tatapakan ka. Pero anong sabi ng Diyos? 1 Peter chapter 5 verse 5, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Ayaw ng Diyos sa isang taong ma-pride. Ayaw niya. Lord, bakit mo kami niligtas nung panahong ma-pride pa kami? Kaya ka nga niya niligtas eh. Kasi ayaw niya dun sa dati mong pagkatao. Gustong makita ng Diyos na mawala yung pride mo at ang tanging paraan, tulungan ka ng Diyos. Remember, hindi galing sa atin yung pag-alis ng pride. Ay initiative ng Panginoon. Pakiramdaman nga natin yung ating dibdib. Hanapin nga natin dyan, may bahagi pa ba dito na mayroong pride? May part pa ba ng buhay natin na tayo ay mataas ang ating tingin sa sarili? Baka meron pa tayong dapat isurrender sa Panginoon ngayong umaga, kung meron pa. Hindi naman maganda yung dulot sa iyo ng pride mo? Hindi naman maganda yung resulta? Lahat tayo ginamit na natin ng buong husay ang ating pride. Ginamit na natin yan. Question. This is a personal question. May mabuti pang naidulot sa iyo yung pride mo? Honestly speaking, meron po ba? Hindi ba wala? Wala. May mabuting dulot ba yung pagiging mataas ang tingin sa sarili? Hindi ba wala? Masaya ka lang kasi parang doon sa oras mismo na ginamit mo yung pride mo, na downgrade mo yung tao, doon sa part na yun siguro naging masaya ka. Pero after a minute, ikaw rin naman ang nalulungkot eh. Tayo rin ang nalulungkot. Kaya ayaw ng Diyos na manatili tayong nabubuhay sa pride. Kasi nakakalungkot ang taong ma-pride. Kaya ayaw ng Panginoon. It is pride that cast the angels from heaven down to earth. Naalala niyo yung angel? Yung 1/3 ng angel na naging ma-pride? Nasa langit na sila eh. Nung naging ma-pride sila, itinapon sila sa lupa. Huwag niyo nang ligunin yung katabi niyo, hindi siya yan. But, it is Jesus' humility that lifts people from earth back to heaven. Malaki ang nagagawa ng pride. Sisirain tayo. Pero dahil sa pagpapakumbaba ng isang tao, walang iba kundi si Kristo, nagawa niyang iangat yung mga sumasampalataya sa Kanya. Mula saan? Mula sa lupa. Saan daw papunta? Sa langit. Pero yung ma-pride, nasa langit na eh. Langit na. Ang sarap na ng buhay, langit na mga kapatid. Dahil minahal niya yung pride niya ni Lucifer, minahal niya yung pride, kinultivate niya yung pride, yun, nasa langit na siya. Naitapon pa siya sa lupa. Sisirain tayo ng pride, pero pagpapalain tayo ng kababaang loob. Ang the best example, si Christ. Alam niyo ba yung kanyang katatayuan? Pinaglilingkuran na siya ng mga hari, ng mga anghel sa langit. Tinatanggap na lang niya yung mga papuri. Yung mga pagsamba ng mga anghel sa kanya, tinatanggap na lang niya. Pero sabi ng Diyos Ama, meron tayong problema sa lupa. Ang tao sobrang makasalanan. Mahal ko ang tao, gusto ko siyang makarating dito sa langit, pero makasalanan ng tao.
dapat siyang parusahan. Ano gagawin natin? Hindi pwedeng makasalanan siya, dadaling ko sa langit. Hindi pwede. Kasi ako ay Diyos, God of justice. Pero ako rin ay God of love. Mahal ko sila eh. Ganito gawin natin, sabi nag-uusap silang dalawa. Ipapadala kita. Tatanggalin mo yung iyong katatayuan bilang Diyos. Magiging servant of all ka. Mamamatay ka. Ipapako ka. Kukotsein ka. Pero ipapangaral mo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Payag ka ba? Anong sagot ni Jesus? Pumayag ba siya? TCFC, pumayag ba si Kristo doon sa usapan nila ng Ama? Pumayag ba siya? Ipapadala kita, mamamatay ka, ipapangaral mo ang salita ng Diyos, pero yung sasampalataya sa iyo, makakarating naman sa kaharian ko. Pumayag ba siya? Pumayag siya. Pwede ba nating purihin ng Diyos kasi pumayag siya? Jesus is the best example of a person with a humble heart. Nasa kanya ba yung lahat ng reason para magmataas? Oo, Diyos siya eh. Sa isang salita lang niya, pwede tayong gunawin. Sa isang salita lang niya, pwedeng yung buto magkaroon ng laman at mabuhay. Ganon yung kapangyarihan na meron siya. Pero hinubad niya yun at mas pinili niya na kotyain, pagbintangan, at parusahan hanggang sa kamatayan. Pangalawang layunin, upang ipaunawa sa atin na bagamat iba-iba ang ating kaloob, pero iisa ang layunin, ang pagkakaisa sa ilalim ng ulo ng iglesia. Sino yung ulo ng iglesia? Si Kristo. Verse 4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Verse 5, ganoon din tayo mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo. Ulitin nga natin ang sabay-sabay. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo. Hindi tayo magkakasama ng bahay. Magkakaiba apelido natin. Magkakaiba kinakain natin. Magkakaiba tayo ng amoy. Pero kahit anumang differences na meron tayo, huwag natin kakalimutan to. Iisang katawan lang tayo kay Kristo. Pakilingon nga yung katabi mo. Iisang katawan lang tayo kay Kristo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, ito ang sabi niya, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay mananatiling iisang katawan. Kaya pwede mo ba sabihin sa isang mata mo, ang pangit mo? Sipin mo yung dalaw, nag-aaway. Yung kamay mo, ang pangit ng kamay mo. At sabihin ng isang kamay sa kabila, hindi. Hindi niya pwedeng pintasan yung kanyang sarili. Bakit? Siya rin yun. Ikaw rin yung pinipintasan mo. Kapag pakiharap nga ulit ang katabi mo. Napakahalaga nito mga kapatid. Pakiharap ulit yung katabi. Alam mo ba kapag inaway mo yan, inaway mo yung sarili mo. Sinong may matinong pag-iisip, nahaaway ng kanyang sarili? Nasusundan po, iisang katawan tayo kasi mananampalataya tayong lahat ni Kristo. Paano mong sasabihin ang pangit ng katabi mo? Ikaw rin yan. Paano mong aawayin yung kapatid mo sa pananampalataya? Parang inaaway mo yung sarili mo, humarap pa sa salamin. Sige. Awayin mo ng sarili mo maghapon. Mga kapatid, dinadaan natin sa joke, pero yun ang katotohanan. Ang umaway sa kapatid kay Kristo, inaaway niya yung sarili niya. Gawin natin mas maliit.
kapatid sa dugo. Iisa ng apelyido. Iisang, ano yung pinaglalabasan ng, isang sinapupunan ng inyong pinaglabasan. Awayin mo yan, sige. Awayin mo. Ewan ko kung matuwa yung nanay mo sa'yo. Ewan ko kung purihin ka ng tatay mo. Anak, ang galing mo. Ang galing mong umaway sa kapatid mo. Kadugo, kadugo. Tandaan natin, ang ulo sino ng iglesia? Si Kristo. Tayo mga bahagi ng kanyang katawan. Ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Hindi matutuwa yung Kristong nagligtas sa bawat isa sa atin. Hindi matutuwa yung magulang natin sa langit na ang kanyang mga anak nag-aaway-away. Kaya bago ka nilagay, make sense, di ba? Bago ka nilagay sa bago mong pamilya, tinanggal mo na yung pride. Pinalta niya ng mapagpakumbabang puso. Bakit? Kasi may kasunod Magmamahalan yung nasa loob ng pamilya ng Diyos. Kaya makikita mo yung hindi pa anak ng Diyos nang aaway sa loob ng pamilya ng Diyos. Wala naman akong sinasabi. Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya yung head. Ephesians chapter 1 verse 22 at 23, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia. Verse 23, na siyang katawan ni Kristo. Ang iglesia, ang kabuuan ni Kristo, na siyang bumubuo ng lahat. Yung katabi mo, mahal ni Kristo. Nung tumagas ang dugo ni Kristo para sa Kanya at para din sa iyo. Meaning, para sa ating lahat. Tandaan natin yan, Nagsakripisyo si Kristo para maligtas ang taong yan. Kung paano nagsakripisyo si Kristo para din iligtas ka. Tapos aawayin mo siya. Tapos pagkasalitaan mo siya ng hindi maganda. Tapos itatrata mo siya ng mas mababa kaysa sa'yo. Hello? At pagkatapos mga away, magpe-pray ka, Lord, salamat sa biyaya mo. Ha? Lord, salamat. Mahal mo ko. Ha? Ang galing talaga ng Lord, Bago kanya inilagay sa community ng believers, inalis mo na yung pride. Taas nga po nang inalis na yung pride. Kaya kung gusto niyo ng pride, mag-McDo na lang kayo, meron doon. Iyon na lang ang pride na meron tayo. Pangatlong layunin, upang hamunin ng bawat isa, na gamitin ang kaloob, hindi para sa sariling kapakanan, kundi upang maglingkod, ayan na, at magtulungan sa isa't isa bilang kapwa mananampalataya kay Kristo. Sabi sa verse 6, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay magpahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamamuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. 3.1, binigyan ang bawat isa ng kaloob. Walang pwedeng magsabi sa atin na wala po akong kakayanang maglingkod. Hindi po ako magaling kumanta. Hindi rin po ako teki. Wala namang sinabi rito Una, meron doon sinabi, magpahayag ng salita ng Diyos. Iyon yung ginagawa ko. Iyon ang gift ko. Naisip niyo ba? Kung ang gift nating lahat, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ilan nga po attendance natin, Sister Florence, ngayong umaga?
Dapat meron tayong 100, yan po. 117. Kailangan meron tayong 117 na pulpito. Lahat ng upuan na yan, i-convert na natin sa pulpito. Kasi lahat tayo ang gift, pagpapahayag ng salita ng Diyos, wala na tayong attender. Wala na tagapakinig. Ano po? Kung paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya, sabi dito. Kung pagtuturo, sino nga po yung nagtuturo sa atin sa mga house church? Mga house church leaders, taas nga po ang kamay. Imagine lahat tayo house church teacher. Saan tayo magtuturo? Wala tayong tuturuan. Kaya nakikita nyo, iba-iba. Iba-iba. Pero may makikita kayo rito na sapat talaga para sa inyo. So hindi ka pwedeng hindi ka tagapagpahayag ng salita ng Diyos, pwede. Pwedeng hindi ka tagapagturo, pwede 'yon. Kung paglilingkod sa kapwa, maglingkod ka. Kung pagtuturo, paano po hindi ako marunong magturo? Meron pa, wait lang. Letter D, kung pagpapayo, magpayo ka ng mabuti. Ayan. Siguro pwede tayo rito lahat, May kaibigan ka na may problema. Yun nga po yung sinasabi natin, meron tayong counseling room. Ministry pala talaga yan, gift talaga yan. May problema siya, payuhan mo siya. Dapat ang payo mo mabuti. Magpayo ka ng masama ba? May lumapit sa'yo, inaaway po ako ng asawa ko. Tinatanong pa ba yan? Huwag kang magsaing. Huwag mo siyang ipaglaba. Gagalitin ka niya. Gantihan mo. Mabuting payo po ba yun? Ano ang mabuting payo? Pakainin mo. Ipagluto mo. Ipaglaba mo. Ibabad mo sa downy na amoy rose. Meron ba nun? Downy rose. Magpayo ng mabuti. Kung pamumuno siya ng buong sikap. Tulad ng ating mga minister head, Pastor Sara, minister head, actually, si Brian, minister head ng foundation team. Marlon, minister head ng music team. Si Teacher Baby, minister head siya ng children's. Si Pastor Grace, ministry head ng lahat ng house church teachers. Kung yun ang ating kaloob, gawin daw natin yung pamumuno ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Siguro nakakita na kayo ng kaloob sa inyo ng Panginoon. So hindi ka tagapangaral, hindi ka tagapagturo, hindi ka tagapamuno, pero pwede kang tagapayo. May problema ka, kapatid. Invite kita sa church. Idulog natin sa Panginoon. Remember huwag tayo magpapayo ng masama. Ang ipapayo natin ay mabuti. Maaasahan ba tayo ng Diyos doon? Na kapag may humingi sa atin ng payo, mabuti ituturo natin. Mabuting payo bibigay natin. Naririnig tayo ng Diyos. O Lord, mabuti po yung aming ipapayo. So lahat tayo ay binigyan ng kaloob. Naniniwala tayo. At ang isang mababang kalooban, siya'y lingkod ng lahat. Naiba lang po sa politics, kapag public servant ka, ikaw ang boss, baliktad. Sa Christianity, hindi. Kapag lingkod ka, alipin ka ng lahat. Pinagsisilbihan mo yung lahat. Tagapagsilbi ka. Hindi kayong don niya, hindi kayong don. Hindi ikaw. Ikaw yung utusan. Ako uutusan mo. Ako nga yung boss sa lumang buhay ko eh. Pwede bang pupunta ako sa Christianity pero ako taga-utos? Hindi iyon. Ang ibig sabihin ng servant sa Christianity, ikaw yung inuutusan. Ikaw yung susunod. Isipin mo yun, magse-serve ka sa mga tao, magpapayo ka. Paglilingkod yun, mga kapatid. So lahat tayo ay binigyan ng kaloob. At gamitin natin yun upang paglikuran ang ating kapwa. Lahat po tayo ay tumayo.
Anumang kaloob na meron tayo, mga kapatid, buong kapakumbabaan natin itong gamitin sa ikabubuti ng ating kapatid kay Kristo. Tandaan natin, yang katabi mo, ikaw yan. Bahagi kayo pareho ng isang katawan, isang iglesia, na ang puno ay si Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat sa umagang ito sapagkat ipinakita mo sa amin ng malinaw kung bakit mo kami niligtas at ano yung mga ginagawa mo pa sa aming buhay. Ano yung buhay na pinaglipatan mo sa amin, Panginoon. Ito yung isa. Nilagay mo kami sa isang buhay kung saan kailangan namin maging mapagkumbaba. Kailangan namin iwan ang pagiging mataas, ang tingin sa sarili. Kailangan din namin iwan ang pride. Kailangan namin i-surrender ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Sapagkat hindi kami mag-fit in sa community of believers kung saan ang lahat ay mayroong mababang kalooban. Lord, totoo yun, hindi namin kaya. Kaya ka nga nandyan, Panginoon. Kaya mo nga kami inilagay sa iyong workshop table upang alisin mo unti-unti yung pride na meron kami. At palitan mo ito ng isang pusong mapagkumbaba na magtutulak sa amin na maging mapagpasensya. Na hindi agad-agad pumapatol. Na maging maunawain. Ang lahat ng ito ay hindi namin ginawa sa aming sarili. Bagkus ikaw, Panginoon, ang siyang kumelo sa aming buhay upang alisin yung aming pride at palitan ito ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon. Una, sa iyong harapan at pangalawa, sa kapwa namin mananampalataya kay Kristo. Lord, dalangin namin, Panginoon, huwag nawang dumating iyong panahon sa aming buhay na aawayin namin ang aming kapwa mananampalataya na pagsasalitaan namin ng masasama at masasakit. Ang aming katabi, ang aming kapwa mananampalataya na parehas mong niligtas na katulad ko. Na parehas mong pinag-alayin ng iyong dugo na katulad ko, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, habang ikaw ay aming hinihintay, maglingkod kami ng may kagalakan sa bawat isa hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po yung aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Kaya po this morning together, let us praise the name of the Lord. Let us give Him thanks and let us worship the name of the Lord. Sabi po dito sa Revelations 4:11, you are worthy, our Lord God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. And as the angels and all the creations of the Lord na nilikha ng ating Panginoon, let us join them. Let us worship the Lord. Sapagkat ang ating Diyos, siya ay karapat-dapat. Ang ating Diyos, siya ang nag-iisa at tunay na Diyos. At ngayon pong umaga, sa lahat po ng ating mga experiences sa ating Panginoon, naniniwala po ako na sinasabi natin na siya ang Diyos at nag-iisa at tunay na Diyos. Amen? Let us praise the Lord. You are worthy, our Lord. You are worthy, Jesus. We praise your name this morning because you are worthy. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
ako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Tutuloy po natin ang ating awit sa Panginoon. Together, let us exalt His name. Ngayong umaga, wala pong ibang pangalan tayong itataas. Ngayong umaga, walang ibang pangalan tayong papupurihan. Walang ibang pangalan tayong sasambahin, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen? Let's sing. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Come on, sing it to the Lord. Sabihin po natin sa Panginoon, His name is worthy. Yes! Oh! Yes!
pinagtagubilin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad at pati na rin po sa atin upang sa pamamagitan nito ay magwita natin ang katakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na habang tayo makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Makilang Diyos sa amin ang nasa langit, maraming salamat po sa umaga nito. Sa biyayang ito na ipinagalok sa amin na ikaw ay aming makasalo sa iyong harapan. Narito po ang mga tinapay na walang lebadura at ang inuming ito na doon sa krus ng Kalbaryo ay nabayubay at tumigis, Panginoon. Dalangin po namin na ito'y paspasan, pagpalain, magsilbi ka na lang kasahan at katawagan ng aming pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa unang sulat niya po sa Pablo sa Church sa Corinto at pati na rin sa Tanay Christian Faith Church ay ganito ang sinasabi. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya ng mga ibinabahagi ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumapot ng tinapay. Matapos mong pasalamat ay pinarapiraso yun at sinabi, ito ay katawan ay niyahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-arala sa akin. Sabay-sabay mo natin kayo. Gayon din naman matapos magkapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kayo kain ng tinapay na ito, iinom sa sarong ito, ay niyong pinahayag ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. Sabay-sabay po natin. Panginoon Diyos sa amin na nasa lahat, maraming salamat po sa biyayang ito na yung pinagkalog po sa amin. Ngayon kaya aming makasala sa iyong malalapag. Lain po o Diyos na bawat isa na naging abagi ng gawain na ito ipagpalain mo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po tayong umawit ng may kagalakan sa ating Diyos na buhay. Ang ating pong Diyos na makapangyarihan na kailanman wala pong may tutulad. Amen? Hallelujah! Sabay-sabay po nating awitan ang ating Diyos na buhay ngayong umaga.
Diyos. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan, sa aking puso ay nananaha. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi? Yes! Yan po ang pangako ng Diyos sa bawat isa na nagtitiwala, sa bawat isa na nakipag-isa sa Kanya, sa bawat isa na ang buong puso, na ang buong pagtitiwala, na ang buong pag-asa ay na kay Kristo lang. Amen! Kailan ba'y hindi mag-isa? Yeah! Woo! Thank you, Lord! Ikaw ang aming pag-asa! Woo! Hallelujah. Glory to God. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan. Salamat sa kabutihan at pagmamahal mo sa amin. Na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay binigyan mo ng natatanging kaloob. At ito'y gamitin namin ng buong katyagaan. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo ngayong umaga. Na wala kaming dapat ipagmalaki, wala kaming dapat ipagyabang. Pagkat ang lahat ng mayroong kami ay galing sa iyo. Kaya marapat lamang na ikaw lamang ang aming ipagmalaki. Ikaw lamang ang aming dadakilain, O Diyos. Ang lahat ng kaloob mo sa amin, Panginoon, ay gamitin namin sa kaluluwalhati ng dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag kami magmalaki, kundi patuloy na magmahal kami sa aming kapwa. Para namin ang ginawa ng aming Panginoong Kristo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa aming mga kapatiran na may sakit, karamdaman, tanggapin po nila ang kagalingan. Sa mga may kabigatan, Panginoon, maranasan nila ang kapayapaan. At dalangin po namin na ang bawat isa, O Diyos, ay makapamuhay na ikaw, Panginoon, ang tinutulala ng Panginoong Kristo. Narito, Panginoon, ang mga kaloob ng iyong mga anak. Salamat sa mga biyayang ito, O Diyos, sa mga pagpapalang ito. Na ito'y gagamitin sa kalalaganap ng iyong Panginoon. Salamat, O Diyos, sa paglabas namin na maulan po. Patuloy dalangin namin ang iyong pag-iingat. Na ang bawat isa, O Diyos, ay makarating ng maayos at ligtas. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon. Itong aming dalangin sa mga pangyarang pangalan na Jesus.